Tinataas ka po namin, dinadakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Noon pa man, ngayon, at magpakailanman, O Lord Jesus. Unang-una, Lord, ako po'y nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang aking puso, isipan. Hallelujah, upang sa ganun, Lord God, malinaw po at malaya po kayo na gagamit sa akin lamang mga bibig, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala po ikaw, Lord Jesus. Hallelujah. Sa oras nito, Lord God, use me mightily and powerfully, Panginoon, maging man ang aking mga alaga. Hindi po nila ko i-disturbo, Panginoon. Ikaw din po, Lord, manguna sa lahat ng nakikinig at sa paparating pa lamang, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Lord God, na hindi nila makalimutan, Panginoon, na mayroon pong gawain ngayon dito sa God is Our Strength. Ikaw lang po ang aming itinataas, O Lord God. Hallelujah. Ibaba mo po ako sa pinakababa na level. Tulungan mo po ako, Lord, na hindi ko po dagdagan or hindi ko po babawasan ang inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na hanggang ngayon, buhay pa tayo, mga kapatid. At alam nyo, hindi na po ako nag-live, no? Kasi mayroon po ditong kasama ko na nagla-live about po sa Word of God, mga kapatid, nasa kulungan po ngayon, mga kapatid, dito sa Jubel. At buti na lang yung ano ko, hindi ko alam ba't sila kasi na trace sila, mga kapatid. Kaya sabi ko, hala, darating talaga yung panahon. At ngayon, nasa ano pa sila, mga kapatid, hindi pa po sila nakalabas. At may charts din po sila. At yung live nila, mga kapatid, is sa charts, no? Sa service nila ba. At din nakuan sa mga kapulisan, mga kapatid, yung nagla-live po at yung nag-preach sa ay sila po yung dinakip, mga kapatid. Kaya hallelujah, hindi na po talaga basta-basta ngayon, mga kapatid. Kaya dito natin makikita kung gaano ba talaga ang ating paglilingkod sa Diyos pag nasa actual na po talaga, mga kapatid kong mahal. Hindi lang po na salita dapat tayo matapang maging man kung actual na. Hallelujah, kasi maraming nanlamig, maraming umalis, no? Maraming umalis doon sa church na yon, kasi yung kasamahan ko kasi dito is buti siya, hindi siya natinag, mga kapatid. But marami, parang kalahati yata, no? Kaya ganun na po ang mangyayari talaga sa mga panahon ngayon. Pinagbabawal na. Kaya sa akin, sabi ko, nagla-live ako, pero after 2 days, gi-private ko na talaga yung aking live, mga kapatid. At ngayon, hallelujah, pag-usapan po natin, mga kapatid, ang topic na one thing in heaven but cold in service. Hallelujah. Marami po, mga kapatid, no? Welcome sa ating gwapong pastor, Pastor Melper, welcome. And welcome din po kay Miss Ann, Miss Ampunan, Ampunan tuloy. Amaya. Sis Gio, ayan, Ampunan. Okay. And also, welcome din po pala kay Nasuka. Ayan, Nasuka. Bro Ayan. Hello, I miss you po, Bro Ayan. Ayan. Kasamahan ni Brother Arkanghel. Ayan. Bro Ayan, kumusta? And welcome. Ayan. Kasamahan niya ni Arkanghel eh. At glory to God, ginamit ni Lord yan, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, without further delay, hallelujah, tayo po idadako na sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Dito po sa ating binabasa, mga kapatid, in the book of Apocalypse. Brother mo, tama lang ba ang akong boses? Diha, madungog ra ko. Pag-ingon lang ha, kayo wala jud ba ako headset, no? Yan, pasensya na kayo, mga kapatid. Okay lang? Mag-thumbs up kayo, mga kapatid. Okay, okay. Okay na yan. Wala na, mahina lang na yung background ko. Ayan. Kasi naka-YouTube kasi tayo, no? Kaya may background ako kasi mas maganda pakinggan doon sa YouTube na may background konti. Ayan. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga dito, Apocalypse chapter 3, verse 15 to 16, nalaman ko na ang inyong gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahilinga o malahininga at hindi mainit o malamig man,
ay isusuka kita sa aking bibig. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito po mga kapatid ay sinulat po ito sa mga Laodicea, mga kapatid, no? Hallelujah. Bakit sila po ay talagang nandoon ang kanilang panlalamig, mga kapatid, at hindi lang po siguro sa kanila at maging sa atin din minsan, no? Hallelujah. Praise the Lord. Many people love the promises of heaven. Tama? Maraming tao, mga kapatid, na mahal nila yung promise na makapunta sa langit, mga kapatid. But few love the process of serving God. No? Kunti lang ang nag-love, mga kapatid, hallelujah, sa pag-serve ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang kadalasan na nangyayari nung sa panahon po dito sa tinatawag, mga kapatid, sa Revelation, no, mga kapatid. Kaya ito po'y sinulat, mga kapatid, sabi dito, mayroon po tayong tatlong makikita dito na maano natin ba na ganito pala ang tinatawag na wanting to heaven but cold in service, mga kapatid. Meaning of hot, cold, and lukewarm. Una-una, doon po muna tayo sa hot or init, mga kapatid. Itong hot, passionate, fervent, and fully devoted to God. Ito po yung nag-aapoy. Amen? Nag-aapoy siya. Dito na naman po tayo sa pangalawa, yung cold. While not ideal in represent an honest, open rejection or lack of faith, which is often seen as easier to address than apathy. And then, sa lukewarm na naman, mga kapatid, this is a represent a half-hearted, complacent, or compromise state in as described as being comfortable and self-satisfied, neither fully committed nor fully opposed. Pwede siyang maging committed and then opposed. Kumbaga nag-o-oppose siya sa gawain, mga kapatid. Amen? Why lukewarmness is rejected? Ang lukewarm, tinatawag, mga kapatid, na ang lukewarm ay yung okay lang makadalo, okay lang din ang hindi. Wala talaga siya totally na committed sa ating Panginoon. Wala siyang tinatawag na mayroon siyang boundaries sa gawa ng laman or gagawin ko ito kung gusto ko. Amen. Maglingkod ako kung okay sa aking feeling, no? Hindi tayo naglilingkod dahil lang sa ating tinatawag na feelings, mga kapatid. Dapat totally committed tayo. Doon tayo sa hot or nag-aapoy, no? Mayroong passion, fervent, and fully devoted to God. Yan po ang dapat natin na mangyari sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa mga panahon na palapit po ang pagbabalik ng Diyos. Hindi na po ito tinatawag, mga kapatid, na baka bukas na maglingkod lang ako pag ganito na talaga, no? May mga panahon kasi o may mga tao, mga kapatid, na saka pa ako maglingkod pag yung ibigay na ng Panginoon yung hinihingi ko, mga kapatid. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, kasi kadalasan sa mga tao ngayon, amen, lalo na nagpasok sa church, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito, mga kapatid, na many people love the promise of heaven, but few love the process of serving God. Anong ibig sabihin ng kunti lang yung tinatawag ba nag-serve sa ating Panginoon? Pero maraming tao na, hallelujah, inaasam-asam nila na sila po, mga kapatid, ay makapunta ng langit. Kahit nga lasing, giro, mga kapatid, sabihin mo, gusto mong pumunta ng langit? Hindi nga makauwi sa bahay niya, mga kapatid, kasi lakang ng forward isang lakang, tapos atras naman ng 5 atras, ano, nga kapatid. Hallelujah. Naalala ko yung kapitbahay namin doon sa amin sa probinsya, mga kapatid, pag malasing, no, talagang mas marami pa yung atras or backward, mga kapatid, kaysa forward, no? Hallelujah. Ang tanong, sa pagiging Kristiyano ba natin,
parang lasing din. Hindi, ganun mga kapatid ha. Okay, sabi dito, but few love the process of serving God. Amen? Hallelujah. Tayong lahat ay gusto natin ng crown, but not the cross. Ayaw nating mag-suffer. Ayaw din nating tanggapin yung mga kabigatan na dumating sa ating mga buhay. Amen po ba? Gusto nating blessing, but not the burden. Yung kabigatan na darating sa ating mga buhay. And gusto din nating reward, but not the responsibility. No, maraming mga tao na gusto nila yung reward. No? For example na lang, sa mga nag-aaral, gusto nilang maging first, gusto nilang cum laude, pero mga kapatid, yung mga responsibility nila sa pag-aaral doon sa salita or pag-aaral sa kanilang mga subject, minsan mas nauna pa nila yung computer, yung games. Paano ka magiging cum laude, mga kapatid, no? Hallelujah. At ganun din po sa ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Gusto natin crown. Gusto nating blessing. Gusto nating reward. But ang tanong, mga kapatid, hallelujah, hindi ayoko yung mag-suffer ako niyan. Ayoko yung burden na yan, Lord. Ayoko yung responsibility na yan, Lord, di ba? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sabi nga doon sa Luke chapter 9:23, if anyone comes after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Itong salita na tinatawag take up his cross, mga kapatid, hindi po ito cross na literal na nakikita natin minsan sa ibang mga katuruan ngayon, mga kapatid, na every Semana Santa ay pinapasan-pasan nila yung cross, no, mga kapatid, dahil isang beses lang po, wala na pong hindi na po natin yun gagawin, no, mga kapatid. And according in Hebrew chapter 10 verse 10, mga kapatid, ang Diyos lang po ang makagawa nun, no, mga kapatid. Sa kalooban yaong tayo'y pinagiging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Isang beses lang. Yung katawan lang ng Panginoon ang dapat ipako sa cross. No? Hallelujah. Hindi na po natin pwedeng gawin ko rin ito. Okay? Dito po tayo, mga kapatid, sa Luke chapter 9 verse 23. Ang sabi dito, mga kapatid, Amen. Hallelujah. Sa 23 sabi niya, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumatanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po yung tinatawag, mga kapatid, na gusto mong crown, tanggapin mo yung cross. Amen? Gusto mo ng blessing, tanggapin mo yung burden. Gusto mong reward, tanggapin mo yung responsibility. Amen? Hallelujah. Kung ano mang responsibility na binigay ng Diyos sa atin, lahat tayo may kanya-kanyang responsibility. Amen? Tanggapin natin. Kasi gusto mong reward Hindi mo matanggap yung reward kung hindi mo tatanggapin yung responsibility na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mabigat man masyado, Lord, ayoko. Huwag ka na ring aasa sa reward kung ayaw mo namang mag-suffer. Ganun lang po yun, mga kapatid. Amen? Kaya sabi nga sa Luke chapter 9 verse 23, if you know one, no? Hallelujah, come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po tayo, mga kapatid, sa number 1. Okay, number 1 po tayo. Dito po tayo sa punto, mga kapatid. Hallelujah, no? Number 1. Heaven desire, but service ignore. No? Maraming tao ngayon mga kapatid, no? Hallelujah. Dinidesire natin na, Lord, makasama ko ang Panginoon. But, service ignore. Pagsabihan ka lang sa mga scheduler na ikaw yung closing prayer, sis, or ikaw ang opening prayer. Maraming mga tao na parang nahiyaman ako. Sister, ikaw yung preaching ngayon. Halam, parang nakuratan man ko. Hindi ka ready. Hallelujah, mga kapatid. Kaya sa panahon ngayon, kaya nga, sabi nga sa ating tema, one thing in heaven, but called in service. Bakit, mga kapatid? Maraming mga tao na gustong-gusto mo punta ng langit. For example na lang, ang pag-rapture, mga kapatid, walang sino mang nakakaalam. For example, kung ngayon, i-rapture tayo, mga kapatid, sa tingin natin, saan kaya tayo?
Pati ako, ang Panginoon na lang din nakakaalam, mga kapatid, no? Mga kapatid, hallelujah. Kaya dito tayo mag-ingat tayo, mga kapatid. Heaven desire, number 1 po tayo, heaven desire, but service ignore, mga kapatid. Many say, I want to go heaven. But few say, I want to serve God faithfully. Ano daw, mga kapatid? Maraming tao na gustong pumunta sa langit, but kunti lang ang tao na gustong mag-serve sa ating Panginoon faithfully. 'Di ba? Nakita natin ngayon, kunti lang yung mga pastors, kunti lang yung nagsiserve talaga sa ating Panginoon. Kasi ayaw nga nila yung burden, ayaw nga nila yung sapiring, ayaw nga nila yung cross na kanilang pasanin, no? Isa na ako doon, mga kapatid, no? Talagang natamaan ako dito habang nagsiserve ako, mga kapatid, or naggawa ako ba, parang Lord, ako man to. Oh, sige lang. Kung ako man nito natamaan din ako, natamaan din kayo dyan. Sure ako. Ayan lang, mga kapatid, kasi hindi naman pwede na, oy, para sa inyo to, para sa akin, mga kapatid, no? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, but few say, I want to serve God faithfully. Amen? Hallelujah. And then, sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Tandaan po natin, but he that does the will of the Father. Yun lang, mga kapatid, ang tumatanggap at gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Example natin dito, mga kapatid, a church members attend every Sunday. Okay, for example, dito, every day tayong umattend. Sa God is our strength. Kasi hindi naman tayo sa church, mga kapatid. But, ito ang tanungin mo sa inyong sarili. Hindi ko to sinasabi sa inyo lang, kundi sa ating lahat. Never pray. Hindi ka nag-pray. Never kang nag-serve. Never kang nagbigay. Never kang nag-witness. Ito yung tinatawag, mga kapatid, na attend tayo sa church. Yes, attend tayo sa gawain ng Panginoon. But pag sabi na, sister, ikaw yung mag-pray. Marami tayong sinasabi, ayaw ko. Kaya tayong lahat, mga kapatid, kung nais mong pumunta ng langit, amen? Hallelujah! Magpagamit tayo sa Panginoon. Mag-sacrifice po tayo, mga kapatid. Yan po ang nais ng ating Panginoon. They love heaven, but they are cold in service. Bakit, mga kapatid? Walang panalangin, walang pag-serve, walang pagbigay, and hindi nag-witness. Hindi nga lang nag-testimony pagkatapos ni pastor nag-preach, mga kapatid, nagsialisan na, mga kapatid. Nawala na yung, walang natutunan, mga kapatid. No? Wala tayong natutunan. Kasi yung iba, iwan ko kung nandito ba. Siguro gimute nila yung BR voice o itong BR, nagpunta doon sa TikTokan, nagpunta doon sa email, nagpunta doon sa saan pa nga mga kapatid. Di wala talaga tayong natutunan. No, mga kapatid. Tinatawag tayong one thing in heaven, isa ka na doon. Called in service. Busy ang inyong, hallelujah, busy kayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pagkatapos ni pastor mangaral sa salita ng Diyos, nagsialisa na. May natutunan ba tayo? Mga kapatid, hindi biro po ang pagpangaral na salita ng Diyos. Hallelujah. Minsan na, maalala na lang natin na grabe yung pagtitiis ng ating mga ngaral doon sa Pilipinas. Anong oras na, mga kapatid. Pero tayo, hallelujah, lukewarm. Hallelujah. Gusto nating pumunta ng langit. Pero ang pag-serve natin sa Panginoon, ayaw kong mag-sacrifice. Ayaw ko ng cross. Ayaw ko. Gusto lang nating easy. Hindi mo makukuha ang reward, mga kapatid. Hindi natin makukuha ang reward, mga kapatid, kung wala tayong gagawin. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga sa James chapter 2 verse 17, faith in hath no works is dead. Hallelujah. Kung ang ating pananampalataya, mga kapatid, wala naman tayong ginagawa, is patay. Praise the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Patay po ang ating mga naniniwala ako na makapunta ako sa langit. Ang tanong, hallelujah, ginagawa mo ba ang ipinagawa ng Diyos sa atin? Amen, mga kapatid. Ginagawa ba natin, hallelujah, yung pagsakripisyo, mga kapatid?
Maliban na lang sa talagang nagsakripisyo ngayon dito at ang God is our strength, no, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga sa James chapter 2, praise the Lord. Basahin po natin mga kapatid ang James chapter 2 verse 17. Ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah. Praise God. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen, mga kapatid? Kung magsabi tayo, nananampalataya ako, makapunta ako sa langit. Yes, mayroon akong pananampalataya na pwede kong ilaban ito. Hallelujah. Kung pananampalataya lang yan, kapatid, wala ka namang sakripisyo, wala ka namang pagbigay lugod sa Diyos, hindi ka naman nagpagamit sa Diyos, ang tanong, makapunta ba tayo sa langit? Amen? Praise the Lord. Makapunta ba kaya tayo mga kapatid? Kaya sabi dito mga kapatid, hallelujah, tinatawag tayong kung gusto nating magpunta ng langit, kailangan mga kapatid, una, kailangan na magsakripisyo tayo. Amen? Sabi doon mga kapatid, kung gusto mo yung crown, na gusto mong makakuha ng crown, pero ayaw mo ng cross, di wag mo nang asamin yung crown na yun kasi hindi talaga yan mapara sa atin kung ayaw naman natin sa cross. Amen? Ang ibig sabihin dito sa cross mga kapatid, yung mga pagsubok, yung kabigatan, yung mga dumating sa atin na hindi naman tayo nag-order. Ha? Buti pa yung mga pagsubok. Hallelujah, hindi pa dumating yung iba. Kumbaga mga kapatid, talagang dumating na yung mga pagsubok ba na hindi ka nag-order. Hallelujah, no mga kapatid? Parang Shopee lang din mga kapatid, no? Okay. Hallelujah, kahit kung gusto natin mga kapatid ng reward, kailangan nating tumanggap ng responsibility. At napaisip din ako dito sa responsibility mga kapatid, hindi lang po ito basta-basta. Kaya pasalamat din ako sa Panginoon mga kapatid na una ako na pangaralan dito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Number 2, hallelujah, sabi dito sa number 2 mga kapatid, ang number 2, ang sabi dito, lukewarm Christianity offend God. Amen? Ang lukewarm na Christianity offend God. God is not looking for part-time believers. Anong part-time sa ating pagka alam ko yung part-time mga kapatid, pagkatapos ko ng for example, yung part-time kasi dito din sa mga kapatiran ko dito na nasa cleaners, mga kapatid nagtrabaho, mayroon pa silang part-time na 1 hour lang. Ganun lang ba ang ating paglilingkod sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, God is not looking for part-time believers. No, ayaw ng Diyos mga kapatid na gawin lang nating part-time yung ating pagiging Kristiyano. No? Yung part-time ba na pag gusto ko, mag-part-time ako, dumalo ako ngayon, makikinig ako. Pag gusto ko yung mga ngaral na yan. Pero pag ayaw ko na yung mga ngaral na yan, mas magaling pa naman ako niyan, ay ayaw kong makikinig. Hindi yon maganda mga kapatid. Maliban na lang kung busy tayo. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, ayaw ng Panginoon yung Christianity or lukewarm Christianity offend God's. Amen? Hallelujah. God is not looking for part-time believers. Hallelujah. Kaya sabi niya dito mga kapatid, Revelation chapter 3 verse 15. Okay, 15 verse 15 mga kapatid, ang sabi nga niya dito, hallelujah, na nalaman ko na ang inyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya't sapagkat ikaw ay malamig o malahilinga at mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen? Ito po yung tinatawag na ginawa lang nilang part-time ang paglilingkod sa Diyos. No? Kaya salamat sa ating Panginoon na hindi po tayo ginawa nating part-time ang Diyos dito mga kapatid. Amen? Even sa amin mga kapatid, nag-aral kami pero marami din kaming pagsubok, yung mag-aral ka sa salita ng Diyos tapos tawagin ka sa amo mo, tapos yung bibig ko mga kapatid, ano namang kadugtong nito? Yung ganun ba mga kapatid, no? Praise the Lord. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng salita kasi kulang pa yung natapos ko. Ayan. Kaya ang Diyos po talaga ang magbibigay mga kapatid. Sabi dito, a believers who worship Sunday but like the world from Monday to Saturday. Okay, sa mga nasa church ito, mga kapatid. Itong mga tao na ito, mga kapatid, hallelujah, nag-worship sila sa Sunday, but live like the world from Monday to Sunday, Saturday, mga kapatid.
Ito yung mga tao na banal. Pagpunta sa church, mga kapatid, hallelujah, banal na banal, mga kapatid, Sunday. Pero pagdating, mga kapatid, ng Monday or hapon pa lang ng Sunday, mga kapatid, nakipagchismisa na, mga kapatid, no? Yan po talaga ang mahirap sa taga-Pilipinas, no? Galing sa church, hindi pa nga nakabihis, hala, nabuntis lagi yan siya. Sino yung ama niya? Ganun, mga kapatid, no? Kadalasan nangyari yan, mga kapatid. Kapitbahay namin, no? Hallelujah, sabi ko, hindi pa nga nakabihis, hindi pa nakaupo na doon, mga kapatid, nakipagchismisan na. Maraming mga Kristiyano na ganun, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya, sabi nga dito, believers who worship on Sunday but like or live like the world from Monday to Saturday. Amen? Hallelujah. Amen. Huwag tayong makipagchismisan. Even dito sa BR, mga kapatid, na pagkatapos na sa gawain, mas marami pang chismis kaysa insight. Amen po ba? Mas marami pa yung chismis natin kaysa insight. Pag sabi ng mga tinatawag na presider, wala nang nagsalita. Pagkatapos ng gawain, doon na nagchismisan na. Paramihay ng mga juwa. Hallelujah. Paramihay ng mga ex, oh. Hala. Talagang mag-ingat talaga tayo, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Paramihay ng nangliligaw. Tama po ba ako? Hallelujah. Maraming nangligaw sa akin. Pero pag-insight, mga kapatid, wala na tayong masasalita kasi tapos na. Yan, mga kapatid, tinatawag po na believers who worship sa Sunday, dito sa atin, araw-araw. Pero pagdating sa insight, mga kapatid, wala nang magsalita. Amen? Kaya minsan, ang ating presider, ano ko talaga, hindi ko makalimutan si brother mo, no, nga, lumayas dito sa BR. Sabi ko, wala ng tao. Ayan, no? Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Baguhin natin, mga kapatid. Kaya glory to God. Isa po itong pag-tuwid sa atin. Hallelujah. Kung maaari, magsulat tayo. Mag-insight tayo. Kahit mga kapatid, kunti lang ma-insight natin. Alam nyo, masaya po yung mga preacher, mga pastors, kung sino, saan kayo nag-preach, or saan kayo nakikinig na, ay, salamat Lord. Nagiging kalakasan po sa amin na mag-study pa ako para mas marami pang matutunan ang aking mga kapatiran. Amen? Pero nakakatamad po yun pag katapos ng mga preacher, mga pastors nag-share na wala naman nagsalita. Kahit isa. Amen, mga kapatid. Pero pagkatapos na doon, mga kapatid, iba na yung pinagsalita natin. Yung mga chismis na, ano na, yung buhay ng buhay-buhay, mga kapatid. Hindi po ganon. Amen? Next, mga kapatid, hallelujah, daan lang po ako sa gitna. Sabi dito, mga kapatid, do lit alize, o sabi dito, mga kapatid, Romans chapter 12, basahin ko lang po, mga kapatid. Praise God. Anong sabi dito sa Roma, mga kapatid? Hallelujah. Roma chapter 12, verse 11, ang sabi niya dito, mga kapatid, huwag mga tamad sa pagsusumikap, magningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Huwag daw tayong maging tamad. Pagdating sa gawain ng Panginoon, kailangan meron din tayong ma-take note. No, mga kapatid, kahit isa lang. Ma-insight mo lang. Ma-insight mo sa sarili mo. May natutunan tayo. Amen? Hallelujah. Sabi dito, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, at maglingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Cold service means, ito na po, dito po tayo sa cold service, mga kapatid. Sa number 2 po tayo, ha? Dito po tayo sa tinatawag na lukewarm Christianity open God. And then, ayaw talaga sa Panginoon. No? God is looking for part-time, or God is not looking for part-time believer. Ayaw ng Diyos na part-time lang yung paggawa natin ng gawain ng Diyos. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na hindi lang pang part-time yung ating paglilingkod, ha? Gusto ng Diyos, mga kapatid, na hanggang sa kanyang pagbabalik, no? Mga kapatid, pag nasa mood ako, magpagamit ako. Pag wala ako sa mood, bahala kayo dyan. Hindi talaga ako aakyat, no? Bahala na kayo dyan, mga kapatid. Maliban na lang talaga sa mga busy, mga kapatid. Pero kung hindi ka busy, mga kapatid, may mood ka, wala, mag-serve ka sa Panginoon. No? Hallelujah. Isik mo yung mga
presensya ng Diyos. Isik mo yung presensya ng Diyos. Humingi ka muna ng tawad sa Diyos. Lord, ayaw kong matapos ang gawain, Lord, na nandito pa rin ako sa panlalamig. Gusto ko, Lord, na i-restore mo ako. Gusto ko, Lord, na i-rekindle mo muna ako. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, hallelujah, sa tinatawag mga kapatid na, hallelujah, cold service means, ano po ba ang ibig sabihin ng cold service, mga kapatid? Number 1, no passion. Number 2, no prayer life. And number 3, no hunger of the word of God. And number 4, no sacrifice. Walang pagsakripisyo. Ito po yung tinatawag, mga kapatid, na cold service. At nawa, hindi tayo matawag, mga kapatid, na cold service. Di ba gusto natin pumunta ng langit? Paano kaya tayo makapunta ng langit na pagsiserve pa lang natin, ang lamig-lamig natin? Amen? Mas mabubuhayan pa tayo pag love life na yung pag-usapan. Tumatawa na tayo. Pero pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, ni isa man lang walang nag-insight. Amen po ba? Praise the Lord. Daan lang ako sa gitna, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating mag-sacrifice. Kung nag-sacrifice man ang ating mga teachers, mga pastors, mag-sacrifice din tayo, mga kapatid, kung mahal. Amen? Number 3, mga kapatid, Christ, ito po yung tinatawag number 3, Christ served us first. Ang Diyos ang nag-serve sa atin nung una. Amen? Jesus did not die casually, He did completely, mga kapatid. Sabi nga dito na ang Diyos ang naging example, no? Talagang una, ang Diyos, siya po yung nag-serve. Nakitaan po natin na ang Diyos po naging example natin dito, na siya po yung nag-serve una sa atin. The Son of Man come, not to be minister into, but to minister. Sabi dito, mga kapatid, Mark chapter 10. Basahin natin ha. Mark chapter 10, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, amen, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pagtubos sa marami. Hallelujah. Dito natin makikita kung paano, kung sino yung example natin, mga kapatid. Amen? Kaya tayo pa ba, hindi natin magawang mag-sacrifice? Kung available naman tayo, wala yung nag-closing prayer, wala yung nag-closing song, pwede ba dan natin, sacrifice natin ating sarili? Ako sister, o ako bro. No, mga kapatid, hayaan na lang ba natin na yung programa na hinto, wala kasing umakyat, kasi pagkatapos ng gawain, bumaba na lahat, mga kapatid. Wala nang nagpresenta para lang mag-awit or para mag-closing prayer. Kailangan mayroon na tayong mga initiative, mga kapatid. Lahat tayo. Hindi lang po si pastor ang pupunta ng langit. Lahat tayo. Hindi lang po si brother mo. Hindi lang po Sister Kate, Sister Rose, Sister Popcorn. Hallelujah. Lahat tayo. Gusto natin, mga kapatid, ang langit, mga kapatid. Pero tanungin natin, pagsiserve ba natin, nais ba nating mag-suffer? Nais ba nating magsakripisyo, mga kapatid? Amen? Kaya, kasama po yan sa sakripisyo, yung tinatawag, mga kapatid, na papunta sa langit. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, sa 45, Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran. Dito natin makikita, kundi upang maglingkod at ibigay sa kanyang buhay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Hallelujah. Praise God. No, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, if Jesus had said, I love heaven, but not sacrifice, we would still be lost. Kung ang Diyos, mga kapatid, if Jesus had said, I love heaven, but not sacrifice, we would still be lost. Amen? Kung ang ating Panginoon, sabi niya, pupunta siya langit, mga kapatid, but hindi niya sinasakripisyuhan yung nais niya, hindi siya din, mga kapatid, maging lost. At wala tayong kaligtasan ngayon. Amen? Pero hindi po ganun ang nangyari. Talagang binigay niya ang kanyang sarili, mga kapatid. No, mga kapatid?
Hallelujah. Mabasa natin dito sa Pilipos chapter 2 verse 7 mga kapatid. Anong sabi? Hallelujah. Pilipos chapter 2 verse 7 to 8 ang sabi niya mga kapatid, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na katulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmamasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Dito natin makikita mga kapatid, hallelujah, na ang naging example natin dito ay ang ating Panginoon. Kaya tayo din po mga kapatid ay sumusunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Dito na po tayo mga kapatid, hallelujah, sa number 5. Praise the Lord. Number 4 pala. Number 4, the reward is for the faithful. Amen? Huwag mong asamin kung hindi ka man lang magsakripisyo. No? Huwag natin asamin na, ay, gusto kong pumunta ng langit, but called in service. Dito, number 4, mga kapatid. Amen. Number 4 lang po tayo, mga kapatid. The reward is for the faithful. No? Ang reward para po sa mga tao nga mga faithful. Heaven is not for a lazy servant, but for a faithful servant. Ang langit mga kapatid, hindi lang po ito para sa mga tao, hindi ito para sa mga taong tamad. Para sa mga tao na inuutusan na magpagamit ka na sister o brother, hindi pa rin nagpapagamit. Kaya wag nating asamin na, uy, pumunta kag langit tapos hindi mo gagawin yung inuutos ng Panginoon, kaya nakakahiya mga kapatid. Kaya sabi dito, hallelujah, hindi ka makapunta sa langit kung hindi ka naging faithful sa Diyos. Kung lazy ka ba, kung tamad ka sa gawain mga kapatid. Kaya I believe na hindi tayo mga tamad mga kapatid. Kasi inaasam-asam natin mga kapatid, na sabihan tayo, well done, thou good and faithful servant. No? Hallelujah, napakaganda mga kapatid na masabihan tayo nito eh. Pero bago tayo makarinig nito mga kapatid, kailangan muna nating magsakripisyo. Kailangan muna nating pasanin yung cross natin. Kailangan muna nating ibigay lahat kung anong meron sa atin. I-surrender natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang saya-saya ko, mapunta ako ng langit. Pero pagdating sa mga application, mga kapatid, ayaw naman mag-serve. Ayaw naman magsakripisyo. Ayaw naman niya yung kabigatan na naranasan. Kaya kung anuman mga kapatid na mga naranasan natin ngayon, accept. Lord, kung ito man Lord, tanggapin ko. Kung ito man Lord ay makakaligtas sa akin, tanggapin ko. Ayaw naman na mabigatan, mabigo, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, sa last na po tayo na punto, mga kapatid, the reward is for the faithful only. Amen? The reward is for the faithful, mga kapatid. Heaven is not for the lazy servant, but for the faithful servant. Nakakahiya siguro noon, hindi ka naging faithful sa Diyos, hindi ka nagpapagamit sa Diyos, tapos sabihan ka, well done, thou good and faithful servant. Pero para sa mga tao na nagtiyaga, nagtiis, nag-survive sa kahirapan para lang maglingkod sa Diyos, talagang ang saya. Pero kung ikaw dyan pagsabihan ka, well done, good and faithful, pero wala ka namang ginagawa. Amen? Parang masabi mo, nakakahiya naman to. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid, nais natin na pagsabihan tayo, sacrifice. Tanggapin ang responsibility natin. Lahat tayo ay may responsibility mga kapatid. Even ako, tayong lahat. Hallelujah. Magtulungan tayo, no, mga kapatid. Dahil ang responsibility na ito para sa ating kaligtasan. Huwag nating hayaan na maging cold yung service natin. Pagkatapos ng gawain, nang wala na diri ang mga tao.
Namunta na doon ng iba sa lijitan. Napunta na doon ng iba sa tawanan, chismisan, mga kapatid. Tapusin natin ng masaya. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ako galit. At yan lang po ang nakita ng Panginoon sa atin ngayon. Ginagamit lang tayo. Praise the Lord. Okay lang sa mga gawain ng iba, mga kapatid. Okay, sabi dito, mga kapatid, hallelujah. Thank you, Jesus, sa word. Sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah. Saan ito mababasa, mga kapatid, na well done thou, good and faithful servant? Yung binigyan, mga kapatid, ng tatlong tinatawag, mga kapatid, na talento. Diba, may binigyan ng 5 talento, may 2 talento, may 1 talento. Saan ang 1 talento? Anong nangyari sa kanya? Nilibing niya, mga kapatid. No? Nilibing niya. And then, pagdating na sa kanilang kukunin na sana, mga kapatid, sabi niya, sapagkat ikaw ay mayroong bibigyan at siya, inalis sa kanya kasi nga, gayon pala binibigay mo sa aking salapi ay nagsipaglakal sa salapi. At ang aking pagdating ay tinanggap ko sana ganang sa akin. At doon, mga kapatid, sa 29, ang sabi, kinuha, alisin ninyo ang kanya, ang talento, at ibigay ninyo sa mga 10 talento. Diba, mga kapatid? Kung hindi tayo magpapagamit sa Diyos, kung kahit sa isa-isa mo lang na talent na binigay ng Diyos sa'yo, kung hindi mo yan ipapagamit sa Diyos, kukunin yan ng Panginoon. At ibibigay yan sa tao na maraming talento. Kaya, mga kapatid, kahit hindi man tayo marunong, pagsikapan natin. Pagsikapan natin, mga kapatid. Huwag nating hayaan na ang ating pag-serve sa Panginoon maging cold, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Huwag nating asamin ang pag-serve natin na maging cold tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pag walang preacher, pwede naman tayong magpresenta. Ano, mga kapatid? Huwag na nating hintayin pa kung sino pa yung available, kung kayo man ay hinipo ng Diyos. I believe. Kaya salamat ako dito sa God is our strength na maraming tao dito, mga kapatid, na ino-offer nila ang kanilang sarili. Kaya thank you sa inyo, no? Kilala kayo ng Diyos. At kayo ang sabihan ng Diyos, mga kapatid, well done, thou good and faithful servant. Diba, palakpakan natin ang Panginoon yan, mga kapatid. Kaya pasalamat ako sa inyong lahat, no? Na kung wala din ang ating pastor, mayroon din po talagang sumalo, mga kapatid. Salamat sa inyo. Kaya sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsisitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Napakasarap, mga kapatid, no? Hallelujah. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable. Tinatawag na unmovable, yung hindi ka makilos, hindi ka matarog. Hallelujah, sa Bisaya pa, no? Always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya, huwag nating hayaan na magiging malamig tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nakaka-bless dito, mga kapatid, no? Na hindi man ito, isa itong paalala sa atin. Baka mayroon nang nanglamig dito sa atin, mga kapatid. Ngayon pa ba tayo manglamig? Ilang taon na tayo naglilingkod sa Diyos, no, mga kapatid? Ang tanong, bakit ka nang lalamig? Saan ka ba nakatingin? Di ba, gusto nating pumunta ng langit, lahat tayo, gusto nating makikita tayo doon. Hindi man tayo nakikita dito personal, Brother Ayan, pero doon tayo sa langit, makita ko si Brother Ayan, hindi na yan naka eyeglass. Di ba, Brother Ayan? Nakikita ko na yung tunay na pagkagwapo. Brother Ayan, sabi ni Brother Ayan, bakit ako nakilala mo, Sister Jenny? Ayan, no? Mga kapatid, makita ko na si brother mo. Sino pa yung gusto kong makita dito? Sister
Sister Geraldine, makikita na natin yan doon, mga kapatid. No, mga kapatid, si Brother Mario. Diba, Brother Mario? Makikita tayo doon. Pag tayo, hindi tayo magiging cold sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Conclusion na po tayo, mga kapatid. God is not calling perfect people. Amen? He is calling for committed servant. Sino po ba dito ang nais mag-commit sa ating Panginoon? Amen? God is not calling perfect people. Sabi na, hindi man ako perfect, sister. Kaya hindi din po ako magpagamit dyan kasi hindi ako deserve. No, mga kapatid, huwag nating sabihin yan. Kung binigyan ka ng pagkakataon na gamitin, maggamit tayo. Amen? Alam nyo, mga kapatid, napakapalad natin. Tapos, sabihan pa natin, ayaw ko, parang hindi ko kaya. Hindi mo man kaya kung hindi mo talaga kaya. Or kung hindi mo talaga, hindi para sa'yo, hindi yan maibigay sa'yo. Kaya nga, ang Diyos, pag may ibinibigay sa atin, ibig sabihin na nakitaan ka ng kaya natin. Amen? Hallelujah. Kaya huwag natin sabihin, Lord, I'm not perfect. I'm not, tinatawag mga kapatid, I'm not talented. Pero ito lang ang aking masasabi, Lord. I'm willing to sacrifice. Wow! Yan ang gusto ng Panginoon na marinig niya sa kanyang mga anak. Gusto ko, Lord, mag-sacrifice. I'm willing, Lord. I'm willing to learn. I'm willing, Lord, na matuto ako, na magbahagi na rin ako sa salita mo. Praise the Lord. Gusto ba natin yan, mga kapatid? Kaya, present your bodies as a living sacrifice. Ipresenta natin ang ating katawan. Amen, sa ating Panginoon. Gamitin mo ako, Lord. Napakasarap pag nakadupa yung mga kamay mo, tapos nagtingin ka sa taas, mga kapatid, tapos sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. Tapos talagang ang luha mo, mga kapatid, parang hinahag ka ng Panginoon ba, na masasabi mo talagang napakasarap sa presensya ng Diyos. Sa panalangin natin na, Lord, I'm not perfect. I'm not talented. I'm not singer, Lord. Pero I'm willing to serve you. Hallelujah. Gustong-gusto natin yan, mga kapatid kong minamahal. Pag sabihin natin yan sa Panginoon, doon na ang Diyos magbago na tayo. Magbabago tayo, mga kapatid. Magbabago na ang ating mindset. Wala na tayong pag-ibig dito sa mundo, yung mga pira, parang ang tingin na lang natin, mga kapatid, itong pira ko, itulong ko to sa atin. Lalo na ngayon, may pastor tayo nagpagawa ng church. Nandoon na ang puso natin. Kasi maisip na natin na lahat namang bagay na binigay ng Diyos sa akin is kung mamamatay ako, hindi ko naman ito madadala. Wala ka nang iniisip sa sarili mo. Hindi ka na selfish. Masasabi mo na itulong ko na to. Hindi na tayo madamot. Kasi binigay, sinusurinder natin lahat sa Diyos. Naramdaman nyo ba yan, mga kapatid? Dati, grabe talaga yung pangarap ko sa buhay, mga kapatid. Gusto kong makabahay ako ng maganda talaga. Gusto kong may sakyanan ako. Pero ngayon, to God be the glory, mga kapatid. Iwan ko ba? Mas masarap magtulong para sa akin. Hindi ko na inaasam yung bahay ko, mga kapatid. Naku, maya talaga ako, puntahan nyo ako doon, mga kapatid. Hindi pa talaga yung tapos. Under construction pa yon. Pero nakapagpatayo na kami ng church, ng 3 church, mga kapatid. Sabi ko nga, magbigay ako Kasi ito yung tinatawag na hindi makuha sa, hindi kalawangin. Ibinigay, wag mong isipin na ibinigay ko to para sa pastor. Ibigay ko to para sa Diyos. 'Di ba? Napakasarap ramdamin, mga kapatid. Pag nagbigay tayo na hindi mo iniisip doon sa kundi iniisip mo, ibigay ko to. 'Di ba? Kung hindi man tayo nakatulong sa mga gawain, pero sa pagbibigay, isa ka doon, mga kapatid. Amen? Kung meron tayong maitulong, tulong tayo, lalo na ngayon. No, mayroon tayong church dito sa Gios. Napakasarap kaya, mga kapatid. Pag tayo po ay nakatulong sa church,
no, napatayo yung church. Wow, isa ka doon, nakasulat ang inyong pangalan. Ito si hindi na ako magpangalan pa, no, mga kapatid, kasi marami naman dito talagang matulungin, no, mga kapatid. Mas ang sarap basta tumulong ka na bukal sa puso mo. Hallelujah, mga kapatid. Dahil sinurinder mo lahat eh. Lord, hindi man ako talented mag-share ng word of God, pero itong blessing, Lord, na ibinibigay mo sa akin, itulong ko to, Lord, para makapatayo kami ng church. Wow! Kaya masabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Palakpakan din natin ng Panginoon, mga kapatid. Hay! Pakasarap na salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ganon po ang mangyayari sa mga tao na sinusurinder natin lahat-lahat. Hindi na tayo nag-iwan sa ating sarili. Kasi nga, take up your cross. Deny yourself, mga kapatid. Ako hindi ko na inaasa, mga kapatid, na maganda yung bahay ko, sa totoo lang. Pero masaya talaga ako makatulong. Yung may dumaan sa wall ko, mga kapatid, na nangangailangan ng tulong, sa totoo lang, testimony ko lang to. Kahit hindi na yan siya mag-message sa akin, kasi kailangan talaga niya, padala ko, mga kapatid. No? Lalo na yung, basta, ganun, mga kapatid, iwan ko, kaya sabi ko, hindi na yata ako mag-scroll. Kasi talagang parang, kahit naghiram na lang ako, kasi alam nyo naman na ako din ay isang treasurer, naghahawak din ako ng pera. Malaki yung mga utang ko doon sa hinahawakan ko, ako na mismo nag-utang para itulong, mga kapatid. Kasi nga, makita ko na kailangan talaga niya ng pera. Yung may nasa FB ba na hindi ko sila kilala, mga kapatid, pero parang dinudurog yung puso ko. Sabi ko, ay bigay ko to. Pagbigay ko, mga kapatid, mga ilang week yata yun, namatay yung babae ba kasi parang nabughat tingag man to siya. Nangangailangan sila ng pinansyal, mga kapatid. And then, ngayon, meron na naman. Kaya, para, sabi ko, ayoko kaya mag-scroll, no? Kasi pag may awa-awa talaga ako, mga kapatid. Kahit hindi ko pira yun, hiniram ko, mga kapatid. Kaya, pagdating ng sahod ko, nandoon talaga, baybayaran ko talaga yun, mga kapatid. Kaya, glory to God. Sabi ko, bahala na yan, basta ako, Lord. Tutulong lang ako pag may tulungan. Kasi dati, mga kapatid, sabi ko, Lord, magkapira lang ako. Kahit hindi na maganda yung bahay ko, makatulong lang ako sa mga pastor, sa mga churches, mga kapatid. Kasi sa church na 3 na pinapatayo namin dito mula sa devotional, kulang pa talaga, mga kapatid. Kaya sabi ko sa Panginoon na God will provide, pero at least nandoon na yun, mayroon ng bubong, mga kapatid, at doon na sila sa loob ng church. Kaya glory to God. Ayan, mga kapatid, isa lang din yung aking tinatawag na sacrifice. Even hindi ka nagamit dito magsalita, i-sacrifice ang mong pinansyal. Ihatag sa Ginoo. No, magbigay tayo. Tumulong tayo ng mula sa puso. 'Di ba doon mo makikita, mga kapatid, na grabe si Lord. Magtaka ka na lang, mga kapatid, na ang saya-saya mo. Pero yung mga kapaligiran mo, ang ingay-ingay na, nahihirapan na. Pero mula sa tutulang, mga kapatid, mula nung nag-asawa ako, hindi ko naranasan na nawalan kami ng pagkain. Sa totoo lang. Mula nung nag-asawa ako, kahit maliit, nung una pa talaga namin pagsama sa asawa ko, no? Hindi talaga kami nawalan. Kasi, ang iba, nawalan na sila ng pagkain. Pero, to God be the glory, mga kapatid, sa buhay na naranasan ko, hindi ko naranasan na naghirap ako. Pero, yung iba, nakita ko, bakit ang hirap-hirap nila? Samantalang kami, magkano lang yung sahod ng asawa ko dati, yung mag-ani lang yan siya ng humay, mga kapatid, yun ang trabaho niya. Pero, nandun yung bigas namin, mga kapatid, minsan di agup-up na gani, na kanang ulod-ulod na ba? Sabi ko, ibibigay namin, magluluto kami dati. Pareho kasi kami, mga kapatid, nagka-team na magluto lang kami para maibigay sa aming mga kapitbahay. Hanggang kami yung walang makain. Ganun kami, mga kapatid, no? Grabe yun. Yung namin sa asawa ko. Talagang mapagbigay din siya, katulad din siya sa akin. Kaso lang talaga ngayon, na-tempt lang talaga siya sa iba. Kaya, ayun lang. Doon lang ako maghinto. Okay, mga kapatid, balik na po tayo sa ating topic. Hallelujah. Parang lumayo na yata ako. Pasensya na. Sabi dito, one thing in heaven, but called in service. No? Mga kapatid. Kaya dumating na po dito,
sa ating last or ating conclusion, mga kapatid, na present your body as a living sacrifice. Kaya ba nating ipresenta ang ating mga katawan sa Diyos as a living sacrifice, mga kapatid? Sabi nga ni Apostol Paul, Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Anong ibig sabihin ni Apostol Paul dito, mga kapatid? Nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatan pagsamba. Hindi yung nagsiserve ka, nagsamba ka, mga kapatid, busy ka naman sa cellphone. Hindi yung nagpunta ka sa church para mag-video-video ka doon sa mga umiiyak. Ayaw ko talaga yung tinatawag, mga kapatid, no? Pero mayroong ganun talaga ngayon, lalo na ngayon. Distraction eh. Tapos, nagtaas yung kamay mo dito. Sino dito nagsimba sa church, mga kapatid, na distract kayo? Habang ang sarap-sarap ng presensya ng Diyos, tapos mayroong sarapan mo, may nagkamera, mga kapatid, no? Parang nakaka-distract din talaga pag ganun. No, mga kapatid? Kaya ipinamanik nga natin, no? Ngayon, iba na talaga ngayon, mga kapatid, no? Talagang mayroong taga-video. Naku, makita yung mukha natin doon, yung pangit-pangit pa natin umiyak. Mga kapatid, no? Kaya doon tayo nakapokus, baka bibidyohan ako, hindi ako iiyak, kaya mga kapatid, na hindi na natin na-present yung ating body as a living sacrifice. Kasi takot tayong mabidyo, no, mga kapatid. Kaya, not allowed video, no, mga kapatid. Sabihin natin ba, ayaw mo pa video para makapag-focus tayo, no, mga kapatid. Yung nagbibidyo, hindi yung na-bless. Kaya dito na tayo, mga kapatid, no, present your body as a living sacrifice. And then, ngayon, dahil sa conclusion na tayo, final question, mga kapatid. Gusto mo ba talaga ang langit? Amen? Gusto natin, yes? But refuse the reward. Gusto natin ang langit, but nirefuse natin yung paggawa. Do you love the crown? Yes, I love the crown, but reject the cross. Paano ba natin makukuha, mga kapatid? Kaya, I challenge to us, mga kapatid. Amen? Ito po yung challenge ko sa ating lahat ngayon. Revive your service. I-revive natin yung service natin. Huwag tayong maging cold, mga kapatid. No, mga kapatid kong minamahal. Rekindle. Rekindle your fire. Mga kapatid, paano ba mag-rekindle? Amen? Hallelujah. Rekindle natin, Lord. Bakit ako nang lalamig? Hindi po ito sa church, mga kapatid, dahil ang tunay na revive sa iyo, ikaw mismo sa sarili mo. Sa sarili mo mismo, mga kapatid, bago tayo dumalo sa gawain ng Diyos, ikaw muna mismo lumapit sa Panginoon, nagrepent. Lord, patawarin mo ako. Gusto ko, Lord, na papasok ako sa church na ito at maramdaman ko ang fire na gikan sa imuha, na mula sa iyo. Hindi po basta-bastang dumalo lang tayo sa gawain na hindi pa tayo nakakapag-confess, mga kapatid. Even ako, bago ako dadalo dito, sabi ko, Lord, no, bago tayo mag-preach, dumalo muna, nag-usap muna kami ni Lord. Lord, ito yung preaching ko ngayon, Lord. Kung wala ka, hindi ko to kaya. Kaya, rekindle. Amen? Mga kapatid, praise the Lord. Because heaven is not only for believers, mga kapatid. Take note. Because heaven is not only for believers. It is for servant. Amen? It is for servant, mga kapatid. Kung masasabi mo, Lord, hindi man ako nakapag-share sa salita ng Diyos, pero meron ka namang love sa pagbibigay. Hindi lang bigay ng pera, nagbigay ka ng time para makipag-usap sa mga kapatiran natin na hindi na natin nakikita dito. No, mga kapatid?
Naging witness ka, nagtestimony ka kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Naging witness ka. Yan po ay witness, mga kapatid, tinatawag na nagtestimony ka. Hindi man lahat nakukuha natin sa Word of God, pero may nabibless, mga kapatid, sa pamagitan, amen, sa pamagitan ng salita ng mga kapatiran, yung mga testimony. Huwag po kayong magtestimony na hindi totoo. Tinatawag na testimony dahil totoong nangyayari. Kasi may mga nagtestimony kasi na kahit hindi nangyari sa kanya, tinitestimony. Hindi po yan mag-testimony, mga kapatid. Kaya, dito po, mga kapatid, mag-witness tayo. Hindi ka man marunong, ilagay na natin, hindi tayo marunong mag-praise and worship. Kahit sa isang message lang na binahagi ng ating pastor, si Rer, may isa ka doon na nalaman. Doon mo, mga kapatid. Alam mo ba, kapatid, ganito ako. Kaya salamat sa ating Panginoon. At dito lang po tayo magtatapos, mga kapatid. At alam ko po na tayong lahat ay gustong pupunta ng langit. Pero ayaw ng Diyos na pupunta tayo sa langit, mga kapatid, na hindi tayo nagsakripisyo. Kaya lahat ng sakripisyo natin, lahat ng pagpunta natin dito, mga kapatid, I believe na your labor is not in vain in the Lord. Kaya, mga kapatid, serve na wala po tayong hinahangad na kapalit. Kasi ang ating pag-serve sa ating Panginoon, gusto natin ang langit. Gusto nating makasama natin ang Panginoon. Kaya nag-serve ka sa Panginoon. Nagbigay ka dahil gusto mong makaipon doon sa langit. Na walang makakutkot, mga kapatid. Walang uod, walang mga anay, mga kapatid. Makikita ng Diyos ang ating puso. Itong kapatid, itong anak ko na ito, talagang sobrang mapagbigay. Napakasarap na ang Diyos mismo sabihin niya sa atin, welcome, good and faithful servant. To God be all the glory, at dito lang po tayo magtatapos. Tayo po'y manalangin, mga kapatid kong minamahal. Dudulog po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung kayo man ay gusto nating ma-rekindle, gusto nating ma-revive, lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Pwede nating itaas yung ating mga kamay. Wala mang nakakita sa iyo, hindi man kita nakikita. Surrender natin sa Diyos, Lord. Gusto ko isurrender ko lahat, Panginoon, sa iyo. Gusto ko, Lord, na sa iyo na to lahat. At tanggapin ko kung anumang kahirapan pang darating sa aking buhay. Hindi na ako, Lord, maging lamig o maging malamig sa paglilingkod. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan ka sa lahat. Panginoon, hallelujah, Jesus. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Salamat, Lord, sa inyong mga salita naming napakinggan sa oras na ito. Salamat, Lord, hallelujah, na nais namin, Lord, na pupunta ng langit. But, Lord, minsan naging cold kami, Panginoon, sa aming mga gawain, Panginoon. Patawad, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na nakakakilala sa amin. Patawarin mo po kami, Lord. Please, i-revive mo po ang bawat isa, Panginoon. I-revive mo po kami, Panginoon. Hallelujah, na mag-serve kami hanggang sa inyong pagbabalik na nandoon yung kainit, Lord God. Hallelujah, na mula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah, sa inyong abang lingkod na muli ginamit mo po ako, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa provision. Salamat, Lord. Hallelujah. Bless mo po, Lord, ang BR na ito. Hallelujah, sa aming resident pastor Mil Perawitano, Lord. Ikaw din po mag-bless sa kanya, maging man sa aming brother mo. Hallelujah, blessing, Panginoon. Sister Kate, hallelujah, Sister Rose, Panginoon, Sister Lynn, Sister Popcorn, Sister Baby Love, Sister Smiley Girl, Panginoon, Sister Geraldine, hallelujah, Sister Angel, Panginoon, hallelujah. Ganun din po, Lord, hallelujah, kay Sister Cruz, hallelujah, Sister Love, Brother Mario, Sister Ruby, Sister Amila, Panginoon, Sister Isa, Sister Joan, Panginoon,
At gano'n din po, Lord, Sister Mira, hallelujah, at sa lahat pa, Panginoon, na hindi ko po sila mababanggit, Lord, one day, one blessing, upon blessing, O God, ang inyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. At salamat, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na tanging Ikaw lang, O God, hallelujah, ang nakakaalam sa desire namin, Panginoon, hallelujah. Kaya, Lord, i-revive mo once again ang aming pananampalataya, Lord. Painitin mo muli, O Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, ihagis mo yung fire, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah sa restoration. Salamat, Lord, sa lahat-lahat na ibinigay mo sa amin, Lord God. Hallelujah. Na provision, Panginoon, na mas makilala pa po ka namin, O God. Salamat sa oras na ito, Lord. Hallelujah. Sa iyo namin itinataas ang gawain nito. Siliwan mo po, Lord, ng iyong banal na espiritu ang inyong mga salita sa oras nito. Sa iyong pangalan, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And amen. To God be all the glory. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At dito po tayo nagtatapos. Ibabalik ko po sa ating presider. God bless us all. I love you with the love of the Lord, mga kapatid.